Pinagpala po tayo sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ang sarap lang pong dinamnamin. Siguro po, nung habang nag-prepare po ako, sabi ko, Lord, hindi naman po kami lumipat ng tahanan. Nandito pa rin po kami sa aming inuupahan sa Orion. Paano po na, ano yung tinutukoy ko po, mag-present house. Actually, sa iba pong translation, wala po yung ibang translation, nasabi po dito sa sa Amplified Version na yung NLT pala. NLT. Then New Living Translation. The future glory of this temple will be greater. So medyo may pagka-future pa, may pagka-future tense pa siya. Then it's past glory. So medyo pagka-future pa. Anyway, nagpapray ako, Lord, sabi ko, paano po ito? Wala pa po kami sa bagong bahay namin. Lord, binibili pa lang po namin, pinagpe-pray pa lang po namin ang ating na mapuno. No, yung ating kabahan, pinagpe-pray pa po natin. And ay naniniwala po tayo na merong nakalaan para sa atin. No? So, sabi ko, Lord, ano itong ibig ko sabihin? So, akin nag-pray po ako. Isa ko po tinanong kay Lord, Lord, bakit may greater glory? Ibig sabihin may less great na glory o may great, greater, greatest. Diba? Yung tatlong bahagdan. So, bakit ganun? Bakit may great ba? Meron bang malabnaw? May mapusyaw bang glory? Diba? So, syempre, si Lord kapag nagtatanong ka sa Kanya, happy siya na nakikinig sa atin, natasagot siya sa atin. No? Masaya siyang sagutin yung mga tanong natin. Tayo naman po ay nagtatanong hindi dahil sa tumatanong tayo o nang-iinis lang o kundi tayo nagsasaliksik ng katotohanan ng Diyos. Sabi ko, Lord, may malabnaw ba na glory? At saka may matapang na glory? Wala po. Ang glory po ng Panginoon ay tawag dito, constant. Kung paano ang pag-ibig ng Diyos ay constant mula noong nilikha ng sanglibutan hanggang ngayon, constant po, hindi nagmamaliw, hindi nagbabago, constant ang pag-ibig ng Diyos. Kung kaya't ang kanyang kalwalhatian, ang kanyang kaninningan, hindi nababawasan. Yung kasikatan niya, yung kaninningan niya, kaliwanagan niya, kapangyarihan niya, hindi napupusyaw. Eh bakit, Pastor, mayroong greater? Kaya po sa binili ni Pastor Ned na word o verse, nandoon yung tinatawag niyang house. May present house at mayroong former house. Mas matingkad, mas nakita ang kaninningan doon sa present house. Ang diferensya po, hindi doon sa kaninningan ng Diyos, ang diferensya po ay doon sa tahanan na sumasalubong sa kalwalhatian ng Diyos. So mayroon tayo tinutukoy na former house at may present house. Gusto ko pong balikan natin yung Exodus chapter 34, verses 29 to 30. Kukuhanin ko po sa Tagalog ito. Kwentuhan muna tayo yung nangyari sa former house. So, merong former house, at ang former house na ito yung sinabi hindi masyado yung kaninningan. At yung present house, ito daw yung mas greater glory. So, tingnan natin yung pagkakaiba. Ano yung pagkakaiba? Ano bang meron ang nandoon sa former house at o kaya wala sa former house? O bakit nilang naranasan nila? Bakit pumusyaw? Bakit akala nila pumusyaw yung glory? Sinabi ko lang yun parang yung pagsama niya, parang, di ba parang ganito kasama mo pero parang hindi mo kasama. Naano niya na yun, no? Parang, uy, musalita ka naman dyan. Pero magkasama tayo, pagkatapos lahat tayo nagtatawanan, yung isang nakaupo. Not counted. Parang ganon yung naging, yung naranasan nilang sa former house na, uy, magsalita ka naman dyan, glory. Kasi nga, bakit hindi maranasan nakita, hindi maramdaman yung halakhak na ito, bakit ganon, no? So, may nangyari sa former house.
na makita natin na bakit ganoon yung naranasan nila na nag-fade away yung glory. Hanggang sa, eto na, Exodus 34:29 to 30. Ito pong kwento na to, ito na po yung pangalawang balik ni Moises. Naalala niyo yung kwento? Kwentuhan tayo. Si Moises, kilala natin si Moises? Umakyat na siya sa langit. Umakyat na siya sa bundok. Pagkatapos balanan niya yung 10 Commandments. Pagbaba niya, anong nakita niya? Yung mga tao, yung mga Israelita, sumasayaw-sayaw pa. At may kasama pang tumbling-tumbling siguro, pakanta-kanta pa sila doon sa ginawa nilang gintong Diyos, very good, may correct ka dyan. Mamaya puntahan mo ako, may bibigay ako sa'yo. So, alam niyo yung sa sobrang shock ni Moises na galing ako sa Panginoon, may meeting ako. May meeting kay Lord. At si Lord excited na magsalita, mangusap sa inyo. Si God excited na mangusap at ibigay sa inyo something from heaven. Pero anong ginawa ng mga Israelita? Sumalubong sa Kanya. Ang unang sumalubong sa Kanya kay Moises ay kasalanan. Sa unang house, sa former house, ang sumalubong sa glory ni Lord ay kasalanan. Kung kaya't nung panahon na ito, makikita lang natin dito. Actually, ngayon lang ito nasingit to. Hindi kasama ito pero sumingit kayo. Unang-unang nangyari, sumalubong ay kasalanan. Kapag ang unang sumalubong sa iyo, anong gagawin sa iyo? Parang mag-uwi-uwi ka na. Ako, excited ako, uwi na ako. Kasi andun yung alaga namin, excited na ako makita si Bruno, tsaka si Bailey, tsaka si Toast, mga alaga po namin. Excited na kami. Kasi sabi ko sa kanila, dyan lang kayo, may pasalubong ako pag-uwi ko. Pag-uwi ko sa bahay, naku po, may books dito, may sukat dito, sira yung ganito, halimbawa lang yung konting kwento lang yun, make believe lang, pero mababait sila. So nagkalat yung, sira yung sofa, sira yung kuko, sira yung trophy doon. Alam nyo yun, yung sandali lang ako nawala. Ano mararamdaman ninyo pag yun na sumalubong sa inyo, di ba? Parang yung ka-excited, yung biglang pumo siya. Parang, sabi ko na magpakabayad kayo ba't ganyan ang ginawa niyo? So sa former house, nandoon yung puso ng kasalanan. Yung heart na hindi ayos, not aligned to the heart of God. Dito po sa Exodus 34, eto na, bumalik na ulit tinawag ulit ni Yahweh si Moises. Akyat siya. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. So ito na, pangalawa na to. Hindi niya namamalaya na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh, ay nagniningning pala ang kanyang mukha. So nung una, hindi agad napansin ito ng mga Israelita kasi doon sila nakatuon sa kanilang ginawang Diyos-Diyosan na baka ba yun? Na ginto. Tapos, eto po, ang nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, sabay-sabay po natin basahin yung huling 3 salita. Go! Pangalawa natin na makikita sa former house. Yan po. Basahin nga po natin ang huling 3 salita. Sa pangalawang pagkakataon na bumaba ang glory ni Lord, they feared the glory. Natakot sila. Natakot sila sa kaningningan. They were afraid of ng isang bagay kasi wala silang encounter mula sa Diyos. Kaya noong ito na ang Panginoon, nais niyang makaniig ang kanyang mga anak at ma-encounter din ang mga anak niya.
Dahil sa kanyang kaninginan, bumababa ang kaninginan ng Diyos. Natakot naman. Ang sumalubong sa kanya ay takot. Unang sumalubong sa kanya, kasalanan. Pangalawang sumalubong sa glory ni Lord, takot. Alam niyo yun, yung pinari akong pumunta ka sa isang bahay. Tapos, ito na po, ito na, si ano, ito na yung inaanak mo. Tapos yung dating inaanak mong baby, biglang naging gano'n na. Uy, tapos yung kunwari malaki lang mo, kaya hindi na natatakot yung baby. Yung natakot sa'yo, from baby to toddler, biglang, ay, nakita ka, biglang natakot sa'yo. Parang ikaw, imbis na yakapin mo siya, di ba, eh, umiiyak. Lalayo ka muna, di ba? Ang happy mo ganun lang. Na, yun yung mga impact kung bakit minsan parang yung kaninginan nagiging mapusyaw, hindi dahil sa bawas ko, ang si Lord constante, kung hindi sa sumasalubong sa Kanya. Ang sumalubong sa kaninginan ng Panginoon ay takot. Pangalawang sumalubong. Natakot silang lumapit. Tingnan naman natin sa 1 John 4:18. Sabi po, basahin po natin sa New Living Translation. Ang sabi po dito, such love has no fear, because perfect love expels all fear. But, ang sabi dito, if we are afraid, kung may takot tayo, it is for fear of punishment. And this shows that we have not fully experienced His perfect love. Kung may takot, dahil ito sa takot ng kaparusahan. So ito yung totoong nangyari sa puso ng mga Israelita sa former house. So they feared the glory. Pangatlo, tingnan natin sa Exodus, pagpatuloy natin yung Exodus 34, 31 hanggang 33. 34, verses 31 to 33. Ngunit, tinawag sila ni Moises. Balikan natin yung una, yung naunang verse. Balikan last two slides. Yan. Dito, nakita na nila ni Aaron at ang mga Israelita yung kaningingan. Ang reaction nila, natakot silang lumapit. Next two slides. Ngunit, tinawag sila ni Moises. Okay? So, nagniningning, imagine natin, nagniningning, nakita na sa lahat noon, uy, nagniningning, lahat ng mga Israel, di natatakot. Pero ang ginawa ni Moises, tinawag sila. Di kayo, lumapit naman si Aaron at ang mga namumuno sa Israel. Okay? Meron bang tabing? May tabing? Kaya ka. Diba? Lumapit, nagniningning, tinawag, wala pang tabi, wala pang veil, no? Tinawag, lumapit, at nag-usap. Meron ng belo? Wala pa din. Pagkaraan noon, lumapit kay Moises ang lahat ng Israelita. May belo? Wala pa. Nagniningning? Nagniningning. At lumapit kay Moises ang lahat ng Israelita at sinabi niya sa kanila ang mga utos na binigay sa kanya ni Yahweh. May tabi? May belo? Wala pa rin. So natapos yung usap nila, pagkasabi nito, natapos yung usap, doon pa lang tinalokbungan ni Moises ang kanyang mukha. Okay. So yung na-imagine ninyo, so, nagniningning, nakausap, may namatay ba kila Aaron, tsaka kay mga wala, no? Ito na ngayon, ang gusto kong i-point. Kailan niya tinalukbungan yung mukha niya? Tinalukbungan niya nung tapos na ang lahat. Pero itong gusto kong tingnan natin. 2 Corinthians 3:13. Ang sabi dito, sabi ni Pablo, hindi kami tulad ni Moises na nagtalugbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang alin? Kasi teka muna, noon na, nakikita na nga yung kaninginan, di ba? Hindi naman nagtalugbong. Pero tingnan natin, ang paglipas ng kalwalhatian iyon.
yung fading glory. Dahil matitigas ang ulo ng mga Israelita, natakot sila sa kaniningan ni Yahweh, natakot sila sa pwedeng kaparusahan, kaya, wow, walang nakalagay sa Biblia na dahilan, pero hindi siya nagtalumpong. Ang tinalumpungan ni Moises ay ang pag-fade ng kaniningan ngayon. Nung unti-unti nang nawawala, nag-fade yung glory, tinalumpungan na siya at umalis. At kung siya ipapatawag muli ng ating Panginoon, aalisin niya yung at doon siya aakyat at tatalong, aalis yung talukbong. Bababa ulit siya, may kaninningan ulit siya, at matatakot na naman ang mga Israelito, hanggang magpakabait tayo, baka tayo maparusahan. Hindi natin alam, walang sinabi sa buong Biblia na dahilan kung bakit nangyari na tinalukbong ni Moises ang kanyang belo sa oras na lumilipas na yung kalwalhatian. Marami pong mga nagsasabi para to cover up, parang na nawawala na yung glory niya, etc., etc. Pero wala po tayong pwedeng ihusga kay Moises dahil ginamit siya ng Panginoon na matindi. Wala tayong pwedeng ihusga. Ang alam lang natin, dahil sa spirito ng kasalanan, dahil sa spirito ng takot, at sa spirito ng katigasan ng ulo nila, unti-unti nawawala na. Gumamit ng belo si Moises. At sa Biblia, kapag ikaw ay may belo, or sa Biblia, biblical understanding ng veil. Veil. Normally, ginagamit po ito ng mga parang sa mga stature, kasuotan din nila, ito, merong pakahulugan sa kanila. Pero yung spiritual meaning ng veil, it is the spiritual separation of God to humanity because of sin. Ang veil ay nagharang sa inner court, sa Holy of Holies, at saka sa inner court. Sa tao, at saka dun sa tahanan at luklukan ng Ama. Merong isang makapal na veil na nagse-separate na ito. At ang belo ay nagre-represent spiritually. It represents hindrance to perceiving the truth. Hindrance to perceiving the truth. Walang tunay na nakakita ng mukhaan sa Panginoon dahil nasa Holy of Holies siya, dahil may veil o meron nakaharang na malaking kortina. Kaya hindi lubusang maintindihan yung katotohanan ng Kristo. At ang nakakalungkot dito, 2 Corinthians 3, pagpatuloy natin 14 to 15. Ngunit naging matigas ang kanilang ulo, kaya't hanggang ngayon, present times, nananatiling ang talukbong na iyon habang binabasa nila ang lumang tipan. Maaalis lamang ang talukbong na iyon sa pakikipag-isa kay Kristo. Babalikan natin yung sentence na yan mamaya. Pero sa ngayon, tingnan natin ito. Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip. Tuwing babasahin nila ang mga aklat ni Moises. So ngayon, when they read the scroll, tatalukbong sila. So, spiritually, kaya hanggang ngayon, hindi pa rin nila lubusang maintindihan ang tungkol sa ating Panginoon. Yan ay sa former house. Sa former house, sinalubong ang glory ni Lord ng kasalanan, ng fear, o ng takot. Sinalubong ang glory ni Lord ng isang pagtatakip ng belo na nag-represent ng hindrance to perceiving the truth, or separation of God to humanity. Balikan lang natin yung Haggai 2:9. Nung very first verse, Haggai 2:9. Sabi dito, and in this place I will grant peace. Doon sa glory ng present house, nandun na yung glory, yung greater glory sa present house. Nagkaroon ng peace. Tingnan natin sa kasaysayan ng Israel ngayon, na hanggang sa ngayon, ay tuwing binabasa ang salita ng Diyos ay nakabelo sila. Na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nila, balikan natin yung
pang ilang verse na ba yan? 1, 2, 3, 4, pang limang, 6 na verse. 14 to 15. Hanggang ngayon, may talukbong pa kanilang isip tuwing babasahin nila ang mga aklat ni Moises. Kung kaya't hanggang ngayon, wala pa rin peace na hinahanap. Alam natin ang kwento sa Israel. Hanggang sa ngayon, mayroon pa rin gera. Meron pa rin bigla-bigla, meron na lang mag-strike ng missile. No? Although blessed sila, blessed nation pa rin talaga ang Israel. Pero hindi nila pa rin na-encounter yung sinasabi dito sa gitnang verse, maaalis lamang ang talumbok na iyon sa pakikipag-isa kay Kristo. Dahil hindi pa sila nakikipag-isa kay Kristo, ay nananatili yung talumbok, nananatili silang walang kapayapaan. Naalala ko lang, konting kwento, segue ng konti. Si Jem, yung aming pong pangalawang anak, panganay na lalaki, nasa France po siya noon, may business trip siya. Sandali lang yung mga 1,000 lang siya doon, pauwi na. Siyempre lahat kami nag-aantabay sa kung kailan siya uuwi, kailan siya. Nagulat na lang ako, sabi niya, nag-message siya, Ma, I'm using the Wi-Fi in the plane. We will be, magiging delayed po yung flight namin. Bakit anak? Niya. Just to inform you, merong nangyaring pagsalakay ulit yung Gaza. Gaza ba yun? Nag-strike ulit si Gaza kay Israel. So magre-route kami, lilisya kami ng daan. At yung daan na dadaanan namin, mangangailangan ng maraming langis. Kaya yung dadaanan mas mahaba. Kaya mangyayari yan, bababa muna kami sa pinakamalapit na airport para doon mag-refuel. Please pray for us. Kasi hindi natin alam, once na nasa air na sila, hindi natin alam, no? Pag nasa alapaap na yung aeroplano, we don't know what happens, what will happen, no? Kasi, yun nga, biruin mo biglang nag-ano ka, tapos biglang nag-strike yung enemy. Kung nandun siya, pero nandun pa, ibig sabihin, wala yung peace up to now sa kanila. And kaya ko lang nakwento, na it's still happening up to now. Alam naman natin yung mga kwento sa Israel at patuloy natin silang binabantayan sa panalangin. Pero, praise God. Anong nangyari? Sa Haggai, balikan natin si Haggai. The glory of this present house will be greater. Ano naman ang sumalubong sa glory ni Lord sa present house? It's not the physical house, but it is your present self. Ang bahay na tinutukoy dito ay ang ating mga puso. Yung ating lumang puso, lumang puso natin, mayroong kasalanan, may takot, dahil hindi pa natin marahil na-encounter yung glory ni Lord at hindi pa natin lubusang ibinibigay ang buhay sa natin sa Panginoon. Ngunit yung sorry po, yung last na slide, sinasabi natin dyan na maaalis lamang ang talukbong na iyon sa pakikipag-isa kay Kristo. Diyan pumasok ang bago, ang tinutukoy na present house. The present house is when you give your life to Jesus. If you have become one with Christ, nakipag-isa kay Kristo. Taas ang kamay ng lahat na nakipag-isa kay Kristo. You are now living in your present house. And in your present house, you are able to carry the greater glory. You are now a welcome mat. Ikaw ay mayroong, alam niyo pag sa isang bahay may nakalagay, welcome. Parang masarap na, welcome. Iba nakalagay sa pinto, welcome. Parang masarap pumasok dito sa bahay na ito. Ang iyong present house, ang iyong puso ngayon, ito ay isang welcome mat sa Holy Spirit, sa banal na Espiritu, na excited. Wow! Sabi ng banal na Espiritu, excited ako pumasok sa house na to, sa present house na ito. Magagawa ko ng lahat ng gusto ko, kasi dito welcome ako. Kasi ito yung present house. Dito welcome ako, sabi ng banal na Espiritu. Kung kaya sabi niya, wow, let's get it on. Sabi siguro ng banal na Espiritu, wow, rock and roll tayo.
Sabi siguro ng Holy Trinity. Gawin na natin yung ating matagal nang gustong gawin. Yan ay kapag patuloy na sinasabi natin, nakikipag-isa tayo kay Kristo. And what happened in the present house? 2 Corinthians 3:16. But whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away. Hindi po ako may sabi niyan. Si Pablo po, sa sulat niya sa mga taga-Korinto, sinabi niya, nawawala yung belo. Natatanggal yung belo. Yung belo na nagsisimbolo ng kawalang, ng katigasan ng ulo, kawalang pagkaunawa sa mga bagay tungkol sa Diyos, na laging nakasarado, para bang, ay hindi, nabuhay na ako ganito, mamamatay akong ganito. Yan, yung mga kaisipang gano'n, yung mga sarado, yung mga, ay hindi, totoong ako, dito pa rin ako, ganyan. So, pag may mga katigasan ng ulo, may mga, may veil pa yan. Pero sabi dito, whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away. Kaya po ako napunta dun sa turn your eyes upon Jesus, nakakanta. Whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away. Pag inalis mo yung ayaw mong matuto tungkol sa Diyos, yung pag kinokorek ka na, sino dito, yung nakakita na ng tao, bangka tigas ng ulo. Naging taga Rizal no? Bangka tigas ng ulo. Yung, alam niyo yun, yung hirap turuan, di ba? May mga taong ganyan, di ba? Sinabi mo ng ganong gawin, iba pa rin ang ginagawa. Ayan. Kaya si Pastor Milo, hindi ko talaga mainitin ang ulo niyan. Promise. Hindi talaga mainitin ang ulo niyan. Pero nakakatuwa po, mga kapatid. Pag natanggal yung takip na ito, yung nakatalukbong na ito, pag natanggal dahil ibinigay na natin kay Kristo yung buhay natin, para natin sinasabi kay Lord, Lord, I am yours. Para mong sinasabing, handa po akong matuto, makilala ka pa, handa po akong maranasan ka, handa po akong magpagamit sa iyo, handa po akong manalangin para sa iba, handa po akong manalangin para sa may sakit, handa po akong maging, gawin yung mga bagay na hindi kayang gawin sa umpisa, na akala ko hindi ko kaya, pero kaya ko pala. Kung noon hindi ko kaya humawak ng microphone para mag-testimony, Lord, ngayon kakayanin ko kasi nakipag-isa na ako sa iyo. Ang aking mga mata ay para sa iyo lamang. So when you turn your eyes on Jesus, sa present house, yun yung unang nangyayari, yun ang kaibahan. Number one difference, no? They turned towards Christ. In the present house, they turned towards Christ. Ibinigay mo yung buhay mo kay Kristo, iwinaksi ang kasalanan, inayawan ng kasalanan, kasi kung nasaan ang presence ni Lord, walang nakatatagal na kasalanan. Walang nakakatagal na inis. Walang nakatatagal na galit. Walang nakatatagal na inggit. Walang nakatatagal na, sabi ko na yung galit, no? Pagsisinungaling, o anumang mga masama na bad habit pa. Sobra na, redundant pa. Look, hindi nakakatagal ang mga bagay na yan sa presence ni Lord. Kung kaya number one na ginawa ng mga nasa present house, they turned towards Christ. By believing in Him, the veil is taken away. Ano pa ang nangyari when they turned their eyes on Jesus? Sa next verse, 2 Corinthians 3:8. Shouldn't we expect? Wow, pwede natin i-expect greater glory, far greater glory under the new way? Wow, pwede pa tayong mag-expect ng greater glory. Hallelujah! Greater glory, Lord. Ito po ang ina-expect natin. Pwede ba natin sabihin yun? Lord, we expect greater glory. Yes! Mas matindi pang kaningningan. Marami nang ginawang kabutihan at himala ang Diyos sa buhay natin. Pero sinasabi ng verse na ito, hindi ba dapat nag-e-expect kayo, umaasa kayo na mas matindi pa ang kayang gawin ng ating Panginoon?
Panginoon? Diba? Binigyan ka na ng business, akala mo ba tapos na yun, doon natapos si Jesus nung binigyan ka ng business? Siyempre, hindi natapos yun. Dahil ang pangarap ng Diyos sa iyo, hindi lang para ikaw ay isang pagpapala, kung hindi laksa mga pagpapala pa. Shouldn't we expect a greater glory, far greater glory under the new way? Not now that the Holy Spirit is giving life. Buhay. Hallelujah. Buhay ang ibinibigay sa present house, mayroong kasamang buhay at great expectancy. Lahat ang dami, ang yaman ng verse na ito. Actually po, minsan, sa isang verse pa lang, Lord, ang yaman naman itong verse na ito. Expectation, greater glory, pagkatapos new life, new way, tas may Holy Spirit. Lord, ang yaman ng verse na ito, isang verse pa lang, busog ka na. May kasama ka pang bighay. Hallelujah! Busog-busog ka dyan. Kapatid, sino dito ang kinakain ngayon ang salita ng Diyos? Pwede kainin ng namin bawat isa. Ibig sabihin, Pastor, ang ibig sabihin ng kainin ng namin. Hindi kainin mo bawat isang ng namin mo, kainin mo, huwag mong hintayin mo hanggang manuya mo, hanggang sa maintindihan mo, wag kang tumigil sa isang salita na yon hanggat hindi mo talaga totoong naiintindihan yung ibig sabihin ng Diyos para sa buhay mo. Kaya yung binabasa natin ngayon, kung mapapansin niyo po, wala po akong binibigay na puntos sa inyo hanggang ngayon. Wala yata akong balak magbigay ng puntos kasi gusto ko basahin ng mga verses sa Bible at gusto ko namnamin natin, kainin natin hanggang sa ito'y maging totoo sa buhay natin. Amen? Huwag kang titigil. Huwag kang titigil kahit pangit ang nangyayari sa buhay mo. Walang tigil, walang hinto. Walang ayawan. Ang sabi dito, shouldn't we expect? Huwag kang hihinto hanggat hindi ka totoong nag-e-expect, umaasa, naniniwala for far greater glory. Huwag kang hihinto hanggat hindi naniniwala yung isip mo, hanggat hindi naniniwala yung puso mo, hanggat hindi naniniwala ang every single of your cell of your body, hanggat hindi lahat ng buong parte ng katawan mo ay naniniwalang handa ka sa greater glory. Sa mga magaganda pang bagay, dati hindi mo kaya magtestimonyo, nanginginig ka, nakikita mo pa lang ang microphone, nanginginig ka na. Ngayon, di ba saan ka naman makakita? Hallelujah! Saan ka naman makakita? Alam ko lang, nagigitara lang si Kuya. Ngayon, nag-keyboard na kanina. Diba? Kanina si Stephen din, sabi ko, di ba nag-bass ka lang? Nag-lead na din, sumasayaw-sayaw pa. Diba? Saan ka naman nakakita ng ganon? Bata lang yan nun eh. Nakatingin lang laging ganon. Tapos ngayon, sumasayaw-sayaw pa. Nakagulat ka mamaya, mas matindi pa ito kay Pastor General sa Hagon eh. Diba? Hallelujah! Huwag kang hihinto. Kahit na mahirap, kahit na maraming hadlang, huwag kang hihinto. Kasi hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Basta may welcome mat sa buhay mo. Ang banal na Espiritu laging nariyan para magpakita ng greater glory sa buhay mo. Hallelujah! Still sa 2 Corinthians 3:9 tayo, next verse. If the old way, which brings condemnation, was glorious. Kaya sinasabi ko kanina sa inyo, malimig naman yun eh. Yung sumalubong lang yung may problema. How much more glorious is the new way? Tayo ngayon, narito na sa present house, which makes us right with God. Yung mga bagay na kasalanan na nagawa natin, dahil kay Kristo, tayo ay ginagawang tama. Hindi yung kasalanan ng tama, ha? Kasalanan. Ang ibig sabihin, tayo ay pinagiging maayos ng Diyos. God is transforming us from glory to glory. Si Lord pa din ang ginagawa niya tayong ayos. Inaayos niya tayo. Sino dito aamin? Marami siyang naging palpak sa buhay. Marami naggawang hindi maayos. Hindi naman po masyadong halata. Pero malalaki na po at mga anak ko, matanda na po ako. Pero
Sa pagpapalaki ko po sa aking mga anak, umaamin po ako sa inyo, napakadami ko pong mga kamalian bilang nanay. Pero sa kabila ng mga kamalian ng Diyos, kamalian ko sa Diyos, at sa mga anak ko, lagi kong, Lord, kahit mahirap, kasi honestly, kahit naaralin mo lahat ng psychology book on how to raise children, how to raise teens, how to raise young adult, meron at merong mga pagkakamali dyan. Kasi iba-iba naman ng mga pagpapalaki. For as long as in your house, in your present house, there is a welcome mat for the Holy Spirit. Basta't meron nun, laging ginagawa ng Diyos na pag pinagiging ayos niya yung mga bagay na namali tayo. Maraming, alam po ninyo yung kwento ng aking panganay na anak na lumaki na mayroon siyang bipolar. Ngayon, ay umiinom siya ng gamot para sa kanyang bipolar syndrome. Marami akong naging mali sa pagpapalaki sa kanya. Marahil yun ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng syndrome. Kaya maaari, hindi natin alam.